Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch and welcome back again here on our channel. So mga nilalang for today's video is the part 1 of bakery. So mga nilalang for today's video is the part 1 of bakery. New Year, new story. Ayun, everyone, kamusta naman ang New Year natin? Oo. Ano ba magiging New Year resolution natin for this year? Ako, tulog, pera. Well, that's everyone's wish for this year. Anyway, mga nilalang, pasensya na po kung late po yung pag-upload natin for our new story. Alam ko naman maraming iba sa inyo talagang inaabangan yung anong susunod na story ni Lynch. Well, kasi sobrang busy po. To the point na natutulog ho kami ng 1:00 ng madaling araw, 2:00 ng madaling araw for our new business. And please, don't forget to like this page. Ayan, makikita nyo po yun sa screen ho ninyo. Paki-like po yan, paki-follow, paki-share na rin po sa ibang friends po natin dyan sa Facebook. Isa po yan sa mga pinagkakaabalahan po namin this past few months, weeks, and days. That a simple business lang naman po. Pero syempre, everyone starts from the small business, diba? So, please support that. Pero syempre, if you want to order bulk order, pwede ka na rin po mag-message dyan sa page na yan. Maraming salamat po. Anyway, mga nilalang, hindi ko na patatagalin tong mahabang introduction na to. Kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa bakery, may lalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click that at dadalhin po kayo sa playlist natin kung saan naroon nakakumpay lahat ng mga videos natin na may kinalaman sa bakery. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na to. Samahan mo na rin yan na pag-hit ng like button, pati na rin yung share button. And now, let's start to watch the part 1 of bakery. Huwag kang mag-i-skip ng ads! Bakery Part 1 Raven's POV. Tulad ng marami sa atin, tao lang din ako na umiibig, nagmamahal, at nasasaktan. Tulad ng tipikal na pag-ibig, walang nagmamahal na hindi nasasaktan. Ako si Raven at dito ko sisimulan ang pagbabahagi ng aking kwento. Sana ay kapulutan ng aral ang kwento ng buhay at buhay pag-ibig ko. Ilang oras na lamang at isasara ko na ang bakery ko. Hinihintay ko na lamang ang pagdating ng nakababatang kapatid ko na si Reynald. At saka isa pa, wala rin naman akong customer kaya nagpasya na akong magligpit ng maaga. Mahigit 1 taon na rin magmula noong ipatayo ko ang sarili kong bakery na yon, ang Raven's Bakery and Cupcakes. Ipinatayo ko ang bakery na yon pagkatapos kong mag-resign sa hotel kung saan ako nagtrabaho sa pastry industry. Maganda at very promising sana ang career ko sa hotel na yon, pero mas pinili ko pa rin umalis doon. Doon din kasi nagtatrabaho ang dati kong nobyo na si Tobias. Mahigit 1 taon na rin ang lumipas magmula nang maghiwalay kami ng lalaking yon. Tandang-tanda ko pa noong mga panahong yon. Sobrang down na down ako dahil sa ginawa ni Tobias. Dahil sa paghihiwalay namin noon, ay nagawa kong uminom ng alak noon. Dumating pa sa pagkakataon na hindi na alam ng mga magulang ko kung paano ako aayusing muli mula sa pagkasira ko noon. At maging ang sarili ko man ay hindi ko din alam kung paano ako makakapag-move on sa mga panahong yon. Nasa kolehiyo pa lang kasi ako
ay nobyo ko na si Tobias hanggang sa magdesisyon na kaming magtrabaho sa iisang kumpanya sa hotel nga kung saan ako nagtrabaho sa pastry. Marami akong pangarap noon para sa aming dalawa ni Tobias. Kaya naman, nang mahuli ko itong may ibang kahalikan, ay parang ilang beses ako nitong sinaktan. Hindi ko akalain na magagawa sa akin yun ni Tobias. Dahil nang huling beses kong pagmasdan ang relasyon namin ay okay pa naman kami. At wala akong nakikitang problema naming dalawa. Hindi ko rin ito nagawang pagdudahan man lang dahil napaka-sweet naman ito sa akin. Yun pala ay matagal na itong may ginagawang kalokohan. Ang masaklap pa ay si Tobias na rin mismo ang umamin sa akin na ang bagong lalaki nito sa buhay niya ang siyang magpapaangat daw sa buhay niya. Kilala sa buong hotel na yon si Gavin Evan dahil sa mataas na posisyon nito roon. Naging boss ni Tobias si Gavin. Sa totoo lang, ay matagal ko nang nararamdaman na para bang tila may something sa kanilang dalawa. Pero ipinagpawalang bahala ko yon dahil mas nangingibabaw pa rin ang tiwala ko kay Tobias. Well, yun pala may isang malaking himala na palang ginagawa ang dalawa. Akala ko nga noon ay mananatili na lang akong nasasaktan magmula nang maghiwalay kami ni Tobias. Pero sumapit ang isang umaga na naisip kong hindi naman yata tama na sirain ko ang sariling buhay ko nang dahil lang sa hindi natupad ang pangarap kong kasama si Tobias. Sapat na rin naman siguro ang mga naging sakripisyo ko sa relasyon naming dalawa na sa umpisa pa lamang ay ako na agad ang talo. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip pa na muling tumayo. At ginawa kong pagbangon ay doon ko sinimulan ang Ravens Bakery and Cupcakes. At isa yon sa mga desisyon kong hindi ko pagsisisihan. Pinaplano ko rin na magtayo ng iba pang branch ng Ravens Bakery and Cupcakes, pero hindi pa kaya ng hawak kong pondo. Maya-maya pa, habang naghihintay nga ako ng oras, ay biglang nagsalita ang isang boses. Kalimutan mo na kasi. Walang iba kundi ang nakababata kong kapatid na si Reynald na siyang hinihintay ko. Hindi ko napansin ang pagpasok nito dahil may iniisip ako sa mga sandaling yon. At ngayon nga, base sa paraan ng pagtingin sa akin ni Reynald, ay mukhang inaasar na naman ako nito na sinasabayan pa niya ng pag-awit ng mga heartbroken song. Napailing na lamang ako. Noong mga panahong bigo pa ako sa pag-ibig, ay pinapagalitan ako ng kapatid kong si Reynald. At ayon rito, hindi na raw ito nagtataka na dumating na ang araw na iiwan at lolokohin ako ni Tobias. Noon pa man, ay sinasabihan na talaga ako ni Reynald na masyado akong nagpapakabaliw kay Tobias. Hindi kasi lingid sa kaalaman nito na noong nasa college kami
ay maraming pagkakataon na ako ang gumagastos sa tuition fees at project ni Tobias. Alam ko kasi ang estado ng buhay ni Tobias, kaya naman hindi ako nagdadalawang isip noon na tulungan ito sa maaabot ng aking makakaya. Madalas din na ako ang nagbibigay rito ng iba pang mga material na bagay na siya namang tinututulan ni Reynald. Nang ipagpalit ako ni Tobias sa iba at nang maghiwalay kami, ay noon ko lang napatunayan na tama ang sinasabi ng kapatid ko. Pero ano pa bang magagawa ko? Nagawa na ako nitong lokohin at wala na rin akong magagawa pa para mabago ang bagay na yon. Kuya, kamusta ang pag-emote? Wika nito na hindi pa rin nawawala ang pang-aasar. Hindi ako nag-emote, no? Tanggi ko naman rito. Kilala na kita, kuya. Nararamdaman ko kapag naiisip mo na naman yung ex mong pangit. Muli nitong sabi sa akin. Hindi naman na ako kumibo at iiling-iling na lamang akong tumayo mula sa pagkakaupo ko sa counter. Alam mo, para may pakinabang ka naman, ikaw na kaya ang magsara ng store. Sabi ko sabay kuha ng isang box ng cupcakes. Lumabas na agad ako sa store at hindi ko na hinintay ang pagrereklamo ng kapatid ko. Baka kasi naghihintay na ang mga bata sa akin. Araw-araw kasi ay nagtutungo ako sa parke na malapit lang sa bakery store ko. Nang makarating ako sa parke ay agad kong hinanap ang mga bata. Mag-iisang buwan ko na rin pinupuntahan ang mga batang yon para lang bigyan ng tinapay. Ang mga batang tinutukoy ko naman ay ang mga batang namamalimos doon. Nakakaawa sila, pero kahit gusto ko silang tulungan ay parang wala rin akong magagawa dahil may mga magulang pa rin ang mga ito. At ang pagbibigay ng tinapay lamang sa mga ito ang natatanging alam kong paraan para kahit papaano ay makatulong sa kanila. Maya-maya pa ay natanaw ko na ang mga batang hinahanap ko, kaya naman agad akong lumakad palapit sa mga ito. Nang makalapit ako sa mga ito, ay noon ko lang napansin na may kasamang matandang babae ang mga bata. Imposible namang kasama ng mga bata ang matandang babae dahil kumpara sa mga bata ay maayos ang pananamit nito. "Nandiyan na si kuya!" sigaw ng isa sa mga bata. Maya-maya pa ay pinalibutan na ako ng mga bata kaya naman agad kong pinamigay ang dala kong mga cupcakes. Magaan sa pakiramdam na pinapanood ko silang kumain habang nakangiti. Kuya, puntahan po natin si Lola," sabi ng isang bata sa akin sabay turo sa matandang babae na nakaupo lang sa kabilang upuan at nakatingin sa akin. Naisip ko na mukhang tinutulungan din ng matandang babae ang mga bata, kaya naman walang pang-aalinlangan na nilapitan ko ito at saka ko inalok ng cupcake. "Magandang hapon po sa inyo, Lola. Kain po kayo nito," nakangiting sabi ko rito.
Hindi naman ito tumanggi at agad na tinanggap ang alok kong cupcake. Mukhang close na close kayo ng mga bata iyo. It's a good thing na may mga katulad mo pang tumutulong sa mga kagaya nila. Sabi nito sa akin. Lola, maliit na bagay lang po ang nagagawa kong pagtulong sa kanila. Hindi pa rin maalis ang katotohanang pag-uwi nila sa bahay nila ay babalik ulit sila sa realidad ng buhay nila. Sagot ko sa matandang babae. Tinapik-tapik naman ng matanda ang braso ko. You're right, Kiho. Pero sa ginagawa mong kabutihan sa kanila, malaki ang posibilidad na nabibigyan mo sila ng pag-asa na ipagpatuloy ang buhay nila. Nakangiting wika pa nito. Napatango-tango naman ako. Sana nga ay mangyari ang sinasabi ng matanda na kahit papaano ay nakakapagbigay ako ng pag-asa sa ibang tao. Stefanos POV. Napailing na lamang ako matapos kong pakinggan ang mga sinabi ng Lola Mallory ko. Bigla na lamang itong nagtungo sa opisina ko, bagay na bihira nitong gawin. Akala ko naman ay napaka-importante ng sasabihin ni Lola kaya ito naparoon. Yun pala ay may ipapahanap lang sa akin. Lola, hindi po ako hanapan ng mga nawawala. Sagot ko rito. Wala akong sinabing nawawala siya. Hiho. Ang sabi ko, gumawa ka ng paraan para makita mo siya. Utos sa akin ni Lola Mallory. Matanda na si Lola Mallory. Sa katunayan ay senior citizen na ito. Ngunit hindi pa rin iyon halata sa itsura nito. Alagang-alaga nito ang kanyang katawan at hindi rin ito nagkaroon ng kahit na anong bisyo. Halos 10 taon na akong naninirahan noon sa States kasama ang mga magulang ko nang magdesisyon si Lola Mallory na ako raw ang mag-manage ng hotel na pagmamay-ari ng pamilya namin. Isa sa mga 5-star hotel na matatagpuan sa sentro ng malaking bahagi ng Kamaynilaan ang hotel na yon. At sa kasalukuyan ay 2 taon na rin o 2 taon ko na rin minamanage ang hotel na yon. At masasabi kong mas gumanda ang takbo nito magmula nang ako ang mag-manage. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero magmula nang hawakan ko nga ang hotel na yon ay mas naging triple ang pumapasok na kita nito. Mas nakilala rin ito dahil sa magagandang ideas ko. Maya-maya pa, sa pangalawang pagkakataon ay muli kong tiningnan ang nakasulat sa papel na ibinigay sa akin ni Lola Mallory. Mula sa papel na yon ay nakasulat ang Raven's Bakery and Cupcakes. Sa tingin ko naman, bukod sa salitang bakery na obvious naman sa pangalan nito, iniisip ko rin kung cafe din ba yun. Okay, fine. Wika ko rito na nangangahulugang wala akong ibang pwedeng gawin kundi ang sundin ang kagustuhan nitong hanapin nga ang pinahahanap nito. Kung mahahanap ko siya, what's next? Muli kong sabi sa patanong na paraan.
Base naman sa pagkakakilala ko kay Lola Mallory, ay malamang mayroon itong binabalak. Simple lang iyo. Kapag nahanap mo siya, dapat ay makapasok siya sa pastry ng hotel. And do whatever it takes para mangyari ang bagay na yon. Sagot nito sa katanungan ko, sabay tayo mula sa kinauupuan niya. And I want you to do it personally. Dugtong nasabi pa nito nang makatayo na nga siya. Hindi naman ako nakakibo sa sinabi ni Lola Mallory. Alam kong hindi ko makokontra ang anumang gustuhin nito. Kahit pasabihin ako na ang nagmamanage ng hotel business namin, malaki pa rin ang respeto ko sa mga gusto at desisyon ni Lola Mallory. At no choice ako kundi hanapin ang lalaking tinutukoy nito. At isa pa nga pala, wag mo nang papupuntahin sa mansyon yung kulay manok na babaeng yon. Muli pang dagdag nito sa paraang hindi maipinta ang mukha. Ang tinutukoy nitong babae ay si Lily. Nagtungo kasi ang babaeng yon sa mansyon namin nang walang paalam at pasabi man lang sa akin, kaya wala na akong nagawa kundi ang patuloyin ito. Hindi ko naman girlfriend si Lily at nakilala ko lang ito sa isang party last week. Well, siguro inaakala nitong malaki ang posibilidad na maging nobya ko siya, pero wala pa sa isip ko ang magkaroon man lang ng official girlfriend dahil nga busy pa ako sa pamamalakad ng buong hotel. Don't worry, Lola. She's not my girlfriend. Wika ko rito. That's good because I don't like her. Lalo na ang buhok niya para siyang babaeng pinulot mula sa sabungan ng mga lalaki. Dagdag na sabi pa nito. Natawa naman ako sa sinabi nito. Kulay pula raw kasi ang buhok ni Lily na parang balahibo ng manok. Sa totoo lang, matagal nang gusto ni Lola Mallory na mag-settle down ako, pero ang bagay na yon ang pinakamahigpit kong tinututulan. Nag-e-enjoy pa ako sa pagiging buhay binata ko at hinding-hindi ko yon i-give up para lang sa isang babae. At isa pa, lahat naman ng babaeng mapalapit sa akin ay hindi naman gusto ni Lola. I'll give you a week to find him, Stefano. Huling sabi ni Lola bago ito tuluyang umalis sa opisina ko. Raven's POV. Isang araw, nasa supermarket ako at namimili ng mga stocks namin sa bahay. Kanina pa kasi ako kinukulit ni Mama na mamili dahil paubos na raw ang mga groceries namin. Kaya naman, iniwan ko muna ang bakery kay Reynald. Total, ay semestral naman na nito kaya wala itong ginagawa. Patapos na akong mamili noon nang maalala kong kailangan ko palang bumili ng tissue paper. Nang magtungo naman ako sa lagayan ng mga tissue ay napailing naman ako dahil mas yahadong mataas ang kinalalagyan ng mga tissue paper. Nagkataon pang wala akong makitang staff sa supermarket na yon, kaya wala akong ibang choice kundi ang tumalon ng tumalon at tumingkayad para lang maabot ang mga tissue. Pero bago ko pa man maabot ang tissue ay mayroon ng kumuha nyon, kaya naman napalingon ako rito.
Isang lalaking ngiting-ngiti habang nakatingin sa akin. Matangkad, gwapo, mestizo, at may pagkasingkit ang mga mata nito na binagayan naman ng magandang labi nito. Kapansin-pansin rin ang buhok nito na medyo may pagkakulot. At dahil maliit lang ang distansya naming dalawa, halos malanghap ko ang pabango nito. Simple ko namang pinagmasdan ng tingin ang katawan nito. At maihahalin tulad ko sa mga modelong lalaki ang pangangatawan nito na halatang alaga sa gym. Hoy, Raven! Ngayon ka lang ba nakakita ng lalaki sa buong buhay mo? Magtigil ka nga! Saway naman ng isang bahagi ng isip ko. At dahil doon ay bigla naman akong nahimasmasan. Salamat, sabi ko sabay kuha ng tissue paper na hawak ng lalaki. Pero hindi ko naman kailangan ng tulong, mister. Sabi ko pa rito. Well, nakita ko kasing nahihirapan ka kaya sabi nito na hindi na nito na ipagpatuloy pa dahil agad ko itong sinagot. Ulitin ko. I don't need any help. Ano ka, si Superman? Sabi ko sabay hagis ng tissue sa estante at saka ako tumalikod at tinulak ang cart. Uutusan ko na lang siguro si Reynald na bumili ng tissue paper dahil hindi ko na pwedeng kunin pa yon dahil hindi ko tinanggap ang tulong ng lalaki. Napahiya na ako sa pagkatulala ko rito kanina at ayaw ko nang dagdagan pa yon. Ewan ko ba kung anong klaseng kaluluwa ang pumasok sa akin at nagawa kong pagsungitan ang lalaking nagmagandang loob na tulungan ako. Ilang minuto pa akong naglibot bago ko naisipang bayaran sa cashier ang mga pinamili ko. Patungo na sana ako noon sa cashier nang mahagip ulit ng paningin ko ang lalaki na kasalukuyang nakikipag-ngitian naman sa isang babae na halatang kilig na kilig ang babae. Napailing na lamang ako. Hindi ko naman alam kung bakit nakaramdam ako ng inis sa mga sandaling yon. Kaya naman habang tulak-tulak ko ang cart ay dumaan ako sa gitna nilang dalawa para mapaghiwalay ang mga ito nang hindi man lang ako nag-e-excuse. Sayang lang ang hitsura niya pero halatang playboy. Maya-maya pa, matapos ko ngang magbayad sa cashier, ay bit-bit ko na ang mga pinamili ko at patungo na ako sa kinalalagyan ng sasakyan ko. Ilalagay ko na sana ang panghuling paper bag sa compartment ng kotse ko nang mabutas yon at nagkalat sa sahig dahil may kabigatan yon. Kaya naman dali-dali kong pinulot isa-isa ang mga pinamili ko. Nagulat naman ako nang mapansing may ibang taong nakikipulot sa mga natapon kong pinamili. Napasimangot na lamang ako nang makita kung sino yon. Walang iba kundi ang lalaking kanina. At dahil nga sa sinabi ko rito kanina na hindi ko kailangan ng tulong, kinakailangan kong panindigan ang bagay na yon. Hindi ko sinabing kailangan ko ng... Sabi ko na hindi ko na naipagpatuloy pa o dahil nilagay nito sa kamay ko ang mga pinulot niya. I'm not helping you, mister. Nakaharang lang kasi sa daraanan ko ang mga gamit mo. Sabi nito. Matapos nga nitong magsalita ay umalis agad ito sa harapan ko at hindi na niya hinintay na magsalita pa ako.
Wala naman akong nagawa kundi ang sundan na lamang ito ng tingin habang naiinis. Hindi lang pala ito playboy, antipati ko rin pala. Isang araw, parang naluging insik ang pakiramdam ko dahil nakipagkita ako sa isang regular na customer ko na siya namang nagpakita ng interes dati na maging business partners ko. Sa totoo lang, matagal ko na kasing plano na magtayo ng iba pang branch ng Raven's Bakery and Cupcakes. Ang specialty ng bakery ko ay iba't ibang klase ng cupcakes na ako mismo ang gumawa ng recipes. Sa kabilang banda, may mga breads and cakes din ako. At bilang karagdagang serbisyo at kita, tumatanggap din ako ng mga made to order para sa iba't ibang klaseng okasyon. May 2 baker ako na katulong sa bakery na ako mismo ang nag-train sa 2 yon. Sa totoo lang, isa rin sa aim ko ay ang ma-renovate ang Raven's Bakery and Cupcakes at lalo pa sanang lakihan ang space ng tindahan para mas ma-accommodate ko ng mas maayos ang mga customer. Ngunit hindi pa kalakihan ang pondo ko kaya naisip ko ang possibility ng pagkakaroon ng business partner. At sa kasamaang palad, umatras nga sa usapan namin ang kausap ko dahil kailangan daw nitong mag-migrate sa ibang bansa. Aminin ko namang medyo nalungkot ako sa nangyari. Gayunpaman, wala naman akong magagawa sa personal na dahilan kung bakit umatras ang kausap ko. Iniisip ko na lang na mas marami at may mas maganda pa naman sigurong opportunity na darating para matupad ang mga plano ko sa Raven's Bakery and Cupcakes. Kaya naman, ng araw na yun, ay wala akong ginawa kundi ang abalahin ng sarili ko sa pag-aasikaso ng bakery. Buong maghapon at pag-iisip ng bagong recipe. Na sa ganoon akong kalagayan nang may biglang pumasok na isa pang customer. Otomatikong napatingin ako sa lalaki na siya namang kasalukuyang tumitingin ng mga tinapay na nakadisplay. At hindi ako pwedeng magkamali dahil tandang-tanda ko ang mukha ng lalaking ito. Ito ang lalaking na-encounter ko sa supermarket noong nakaraang araw at nasungitan ko pa. Makalipas ang ilan pang mga minuto ay may isa pang babae na pumasok na napansin din ang lalaki. Agad namang nagpapansin ng babae na siya namang pinatulan ng lalaki. Well, sino ba naman kasi ang hindi makakapansin dito? Bukod sa taglay na kagwapuhan at ang modelong tindig nito, hindi rin maipagkakaila ang malakas na apil nito. Sa pangalawang pagkakataon na nakita ko ang lalaking ito, napansin ko lang na palaging may babaeng nakasunod dito. Hindi ko pa man nasisiguro pero ramdam ko ng babaero ang isang ito. At dahil sa bagay na yon ay hindi ko na naman maiwasang makaramdam ng pagkairita tulad ng naramdaman ko noong unang pagkikita pa lamang namin ng lalaking ito. Maya-maya pa ay tiningnan naman ako ng lalaki at alam kong nakilala agad ako nito base sa nakikita kong ekspresyon sa mukha nito. I want those strawberry cupcakes. Give me a dozen please. Sabi nito sabay ngiti
sa akin. Sarado na kami, sir. May halong inis na sabi ko. Hindi ko naman alam sa sarili ko kung bakit ba nakakaramdam ako ng ganoon sa lalaking samantalang wala naman itong ginagawa sa akin. 30 minutes pa before 8. Hindi pa kayo sarado, sabi naman ng babae na nagpapapansin nga sa lalaki. Kinuha ko naman ang tinapay na hawak ng babae sabay sabing, sarado na nga po kami, ma'am. Hindi na po pwedeng magbenta. Mariing sabi ko rito. Bubulong-bulong naman na lumabas sa bakery ang babae. Siguro naman ay hindi ko ikalulugi ang isang customer. Pagkatapos ay ang lalaking nakatayo naman sa harapan ko ang siyang binalingan ko. Puno ng amusement ang tingin nito sa akin. Kaya naman ako na mismo ang lumapit sa pintuan at nagbukas niyon. Sarado na po kami, sir. I hope you don't mind, sabi ko rito. May ilang saglit na nakatayo lang doon ang lalaki at nakatingin pa rin sa akin. Pero maya-maya ay lumabas din ito ng bakery. Pagkalabas nito ay napabuntong hininga na lamang ako ng malalim. Yon ang kauna-unahang beses na ginawa ko ang bagay na yon sa isang customer na kahit ako ay hindi ko maintindihan. O baka naman sadyang wala talaga ako sa mood ngayon dahil na rin sa napurnadang plano para sa negosyo ko. Baka lipas ang 30 minutes ay isinara ko na ang bakery. Magmula naman sa bakery ay 15 minutes lang naman ang layo nito patungo sa bahay namin. Kaya naman hindi na ako nag-aabalang gamitin pa ang kotse ko. Habang naglalakad ako, don't you know na kanina pa ako nag-crave sa strawberry cupcakes? Too bad na hindi mo ako pinagbilhan. Sabi ng isang boses na siyang muntik nang magpalundag sa akin. Pagbaling ko naman sa pinagmula ng boses ay nakita ko ang lalaki na kanina lang ay nakita ko sa loob ng bakery ko. Ngayon naman ay kampante itong nakasandal sa pintuan ng kotse habang nakalagay ang dalawang kamay nito sa magkabilang bulsa niya. Kapansin-pansin na hindi pa rin nawawala ang kakaibang ngiti nito sa akin. Pakiulit, may sarkastikong wika ako rito. Bago naman ito muling nagsalita ay lumapit ito sa akin at may inabot na isang personal card. I will get straight to my point, Mr. Raven Cortez. Wika nito. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Nakakunot noo kong tanong rito. Nagkibit balikat ito at saka muling nagsalita. I have my own ways, Mr. Cupcakes. Anyway, hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you to work for me as my pastry. Sabi nito sa akin. Dahil sa sinabi nito ay agad kong kinuha ang calling card nito at binasa ang nakasulat doon. Stefano David, presidente ng isa sa mga sikat na 5-star hotel sa Metro Manila. At oo, aaminin kong nagulat ako sa nabasa ko dahil kaharap ko lang naman ang presidente ng hotel na dating pinagtrabahuhan ko. Sa totoo lang, hindi ko nakilala ang presidente ng hotel na yun noong panahong nagatrabaho pa ako doon. Ang palagi ko kasing nakikita noon ay ang manager ng hotel at bukod sa hindi ako interesadong malaman kung sino talagang owner ng hotel na yon, ay sa trabaho ko nakatuon ang atensyon ko. Itutuloy.